dalangin namin, Panginoon, sa umaga na to. Salamat dahil hindi kahit di maganda yung sitwasyon ng panahon, may mga kaluluwa ka pa rin itinako, Panginoon, sa lugaring ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang time na napapasukan ng mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, yung heart na sisidlan ng mga salita na aaralin, Panginoon. And your word, you said, sa lahat na sumusunod at nag-a-apply ng mga salita mo, pinagpapala. Panginoon, ang dalangin ko, another transformation in our life. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na makilala ka pa namin, higit pa sa Panginoon, sa aming mga iniisip. At ang dalangin ko, Panginoon, ang buhay po namin, sadyang hiram lang. Kaya nga, Panginoon, habang nabubuhay kami, bigyan mo kami ng pagkawaw na sambahin ng iyong ngalan. Pagkauhaw, Panginoon, na kilalanin ka pa. Pagkauhaw na paglingkurang ka, Panginoon. Because we believe in you, Panginoon, na walang lugi po sa lahat na naglilingkod sa iyo. Heavenly Father, bless your word. Itago mo ako sa pinakailalim, Panginoon. Not my knowledge, Panginoon. Not my lips. But yung glory mo na makita sa araw na ito. Panginoon, ang dalangin namin, we experience more about you. Wala kami ibang sasambahin at paparangalan. Itong aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Pumalakpak na po tayo. Praise the Lord! Sabihin mo sa katabi mo, I'm glad you are here. And alam niyo po, yan, alam niyo po mga kapatid, na ang sabi niyong pinost ko noong nakaraan, ang tinitignan po ng Diyos sa atin, mas maganda po yung pumunta sa church sa panahon ang hirap pumunta. Tama? Dahil nakikita ng Diyos yung sakripisyo mo. Kung naman igabay mo, nakita ng Diyos ngayon yung sakripisyo mo. Ayan. Nakita ng Diyos yung ginawa mo ngayon. Kung naman, kapsat. Nakita ng Diyos yung pagmamahal mo ngayon. Kung naman. Bakit po, kapatid? Dahil po, mahirap pong pumunta sa church sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ko na din dumaan, nag-initan, naglaba kami. Tama? Nag-initan, samputin ming agdalos. Ngunit ko naman igabay mo, congrats. Napasaya mo ang Diyos. Palakpakan na naman na po, Diyos. Tama? Kasi masaya ang Diyos the way na merong trials, temptation, or problem comes, tapos andito ka pa rin na nagpupuri. Yun ang gusto ng Diyos. At nanay, you are welcome here. Nabalita ka dyan, anak mo ka nag-practice ka no ti drum, nag-eskwila, apom, na? Mayad, ituloy yung tanong. We are welcome here, manay. Siyak ti host pastor dito, ayn, Genesis Pahardan, param amuna mo nanay. And praise the Lord, bunga at ati tutorial ni Pastora, at tamon ni Reben. Yan, si Ma'am Lina, dyan po, praise the Lord. At meron mga bunga po. Hallelujah. Balakpakan tayo man na po, Diyos. Na, kasla may kawal lang, kaaduit, ibutaw-butaw na. Ngayon, amumag nga, kunak ka na po si Rabi. Ikarkararagak da, Rabi. Nanidra kami mag-asawa ko na ni Pastora. Nami di Rabi. Iting nga makita no sino, tege ayat ka ni Hapo Diyos. Ha? So nga tata pinatunayan tata, kanay ayat mo na po Diyos. Diba? Naniniwala ko marami kayong labahan. Diba? Pero ang sarap sa feeling na inuna mo si Lord at naniniwala ko may gagawin ng Diyos sa araw na to. No? Kaya nga po, ang topic natin for this day, pula na dito, sige anak, next. Basahin po natin, sige, next. Yan. Basahin nga na po natin, 1, 2, 3, go. Yan. All in, kung naman tikabay mo. The word all in, kung aralin natin, sige anak, next. All in means, kung na completely committed
too or very much in favor or something. Committed. Ibig sabihin ng committed, hallelujah, na ang mga bagay nung basketball player pa ako, when I was on varsity po ako nung sa STI, doon unang adamdamagan ni coach, are you committed? To committed ka mean, you are ready to give your life. Na, tanungin mo yung katabi mo nga, are you ready to give your life? Na walang ititira niya, pwede ko na tita? Sige po, ano yung sabi niya dyan? Next. Sige nga anak. Ayaw? Ano pa yung sabi niyan? Yan. Wala yung sabi niya. Yan pa. Kasama, complete, you mean kasama na ang lahat. Ibig sabihin, your wealth, not only your wealth, not only yourself, not only your family, not only your dream, ibigay mo lahat kay Lord. Ano pang ibig sabihin mo mga kapatid ng all-in? Sige nga, itatagalog natin. It means, kunanay jay, wala nang ititira, wala nang reservya, bagkos buong buo. Sige, iba kayo takabay mo, tapi ka buong buo. Buong buo ko naman. Palakpakan man na po, Diyos. Ang pagit po kasi yung may reserba. Amen. Yung kumbaga kat, i-reserve pa man lang ato basit nga, i-reserve pa man ato basit nga bisyo na naman makikita ni pastor. Dapat buong buo na walang maililihim sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Sino po makapagtatago sa harapan ng Diyos? Wala. Kaya lahat ng ginagawa po dito, lihim, hangad, nakikita o hindi man nakikita, alam ng Diyos yan. Kaya lagi kong sinasabi sa atin lahat, ang pinakamagandang ministry, yung hindi nakikita. Bakit? Ang pinaka-audience mo lang ay si Lord. Kaya kung nagsusundo ka, hindi man lang magpasalamat yung mga sinundo mo. Hindi man lang magpasalamat yung mga hinatid mo. Hindi man magpasalamat yung mga hinahatid mo every Sunday. Kulang ka na po, Diyos. Lord, you are my audience. Ama? Kaya palakpakan tayo Mandarin Transport Ministry. So kasi kayo mag-drive yung transport ministry, aming ang malablabasan nyo, pray kayo, Lord, atupay ko mati makakilala ka ni Apo Diyos. Kunayo. Ama? Hallelujah. Marami nawa pa makakakilala kay Lord. Kaya pagkising mo dapat sa umaga, kapag nagbibis ka, and bago mo drivean yung tricycle, nagpe-pray ka na, Lord, lahat nawa ng susundin ko, mas lumalim pa sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Naniniwala ko sa Diyos. Lagi kong sinasabi, I want to lugin yung pinagserbi ka ni Apo Diyos. Meron akong 5 ituturo. Mayroon akong 5 ituturo. 5, Psalms 29 verse 1. Ito po yung text natin. Sige anak. Ang sabi niya, give into the Lord, O ye mighty, give into the Lord the glory and strength. Sabi niya, give into the Lord. Walang tirahan. Ibigay mo. Kaya nga nung pununtan namin, nung Markman, itugot ko ito ni tatay, tapos unat hindi ko nung kaya yung next year pa ibalad, kaya lang 3 days ang kayo makapasada. Pero napakaganda. Grabe yung experience ko when I was in Baguio na lahat ng mga sugat pwedeng gamutin ng Diyos to. Either yung nakaraan, gagamutin ng Diyos. Kaya nga binabalak ko next, sabi ko kay tatay, reservahan pa ko ng 10 at maghahanap ako ng 10 ipupunta doon. Ang pagbayad ni Pastor, mayaman na po Diyos. May testimony ako. There are 5 things na dapat natin i-surrender. Sige po. Sige anak. Next. Ano ang mapapala natin kung ibibigay natin ang lahat sa Diyos? Next. Ano pa yung sabi niya? May mangyayari ba? Sige. May mababago ba? Ibalik mo anak. Sabi niya dito, may mababago ba? Or mangyayari ba? Alam niyo kung bigay mo lahat kay Lord, hindi ka na mapapagod. Kasi kung may mga itinatago tayo, meron tayong mga ginagawang mali, meron tayong ginagawa na mali sa harapan ng Diyos, ikaw din lang hindi mapapagod. Ikaw din ang mapapagod pala. Bakit? Example, ninanakawan mo everyday yung wallet ng mama mo. Mapuponsensya ka. Tama? But I believe into the Lord. Tandam ati baka kabsat.
Remember this word. Iti presensya, iti kalaban, no da kanyam awan iti peace. No adda kanyam dar aramidam, may ginagawa kang mali sa harapan ng Diyos, walang peace. Lagi kang naguguluhan. Tama? Kung mayroon kang ginagawa na hindi naaayon sa harapan ng Diyos, tandaan, di ba kakabsat, wala pong peace. Kaya may 5 pong ituturo. Sige nga na. 5 major situations that we need to surrender to the Lord. Hallelujah. Baka mantakapay mo, are you ready to surrender? Are you ready to surrender? Kung naman left and right, left, right, back, and front. Sige nga po, ulitin natin. Unahin natin sa kaliwa. Are you ready to surrender? Sa kanan, are you ready to surrender? O sa likod mo, tapikin mo, are you ready to surrender? Sa harapan, are you ready to surrender? Sino pa mong handa ng ibigay? Alam nyo, nung kami po ay nasa Baguio, mamaya magte-testimony ako para ma-inspire kayo na kapag ibibigay mo yung buo, hindi ko na sinasabi lahat ng oras mo, ibigay mo kay Lord, but we need to balance everything. Kung naman tikapay mo, balance. Yan. Madimat ministry amin, nagsuwag ti pamilya na. Tama? Baka ni Pastor, ministry lang kano-kanayo na. Awanan na ipakan ng termarlo. Nag-ministry ka na nayon, yapay nga ipakan na. Yan nga pagpa-eskwila na awanan. Istamp ka tatay, aming diyan nag-duty ka rudan. Kung ni Kuya Jem, awanan, na mapa-eskwila dyan. But we believe to the Lord. Yung aming nagbalbalance ministry, balance in serving God, awat inugin. Una po sa lahat na pag-aralan natin, ibibigay natin sa Kanya. Number 1, next, give into the Lord your worry. Sino pa ba kasi ngayon ang kinakabahan, nag-worry, awan tinutupon, awan makan ko, awan timaitid ko, nga balo ng tanak ko. Pero pa nag-worry. Wala akong nabasa sa Bible na sinabi ng Diyos, mag-worry ka. Pang-4 ko na pong babasahin, nasa Psalms na ako, wala pa akong nabasa sa Bible na sinabi niya, mag-worry ka anak. Amen. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo ngayon, huwag kang mag-worry. Anak ka ng Diyos! Kuna, o sikira babasyan. Itayat anak na ako Diyos, nag-worry, ampun siguro. Nati ampun, mabaling nga, nga maitad, amin, nakayat na. Limited. But no anak ka, dapat nag-worry ang anak daw. Alam mo yung pinagsasamo, He is the source of everything. Don't worry. Ano yung text niya yan? Sige, next. Awit 37 verse 25. Ako ay naging bata, kuna ni David. Ako ay naging bata. At ngayong matanda na ngayon, may hindi akong nakikitang matuwid na pinabayaan ni kanyang lahiman ay magpapalimos ng tinapay. Kinaman, sika kano kandilahi na. Awampay tinakita ni David nga nagpalimos. Nagsamitan. Maging matuwid ka lang sa harapan ng Diyos. Ano yung sabi niya? Maging matuwid ka lang. Kung nanay jay, sika kan ti pamilyam, kan itilahi na. Ang pabayaan ng Diyos. So tapikam ti kabayo mo ko na, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpangan man na mo, Diyos. Huwag kang mag-worry. Sabi niya nga sa Biblia, ang ibon nga yung pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya nanilikha niya. Ang mga ibon hindi nagugutom. Ikaw pa kaya nakawangis niya na napakagwapo at napakaganda. Mga matagabay mo, nagwapo ka. No, nagwapo. No, babae, nagpintas ka, sister. No, nga nag-glory to God, glory to me, ajay. Dapat yung baga na nga nagwapo ka, glory to God. Gano'n nagwapo, sus, tatamlam mo. Awalan, ti glory na mo, Yusay. So, ulitin tayo. Nagwapo ka ko na. Glory to God, kailangan na. Sometimes, iba, adukrakras ka niya, walang unan. Mo, ti glory lang. Inangkin niya na lahat. Tandaan mo lahat ng mga natatamasa mo, bigayan ng Diyos.
Kaya lahat na sinasabi nila sa'yo, ang bait mo, napakabuti ng Diyos at inayos yung buhay ko. Hindi yung napakabait mo, ay sis, ngayon mo lang alam. No? Na walang kayong dito. Sabi mo, walang ganon. Walang mayabang dito ko na. Hallelujah. Ano ba yung next dyan? Sige, next. Psalms 55, verse 22. Cast your burden to the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. He will never the righteous to be moved. Kita man na maging righteous ka, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, nagsamitan. Hindi yung pag hindi ka niya na mahal, I hate you na, iiwan ka niya pa. Pero ang Diyos, never ka niya iiwan. Sa mundo na to, mayroong kami pero mag-asawa, nagsumpaan kami. Ang commitment namin sa altar, till death do us part. Kaya naniniwala pa rin ako sa everlasting love. Pero kung girlfriend mo pa at boyfriend pa yan, huwag ka pa rin maniwala. Hanggat di kanya pinakasalan. Why? Kabalin pa yung agbalot yung panunong nata. Basta nakapaka nakakita ti mas beautiful, or din babae, mas makakita ni mas pogi ng dawan isinakan. Ay mga kapatid, we believe in eternal love. That is Jesus. Pero dito sa mundo din, we believe na eternal love pa rin. Yung pagmamahalan na walang hanggan kapag kinasal na kayo. Kaya mga anak, huwag kang mag-alala sa kinabukasan. Mga parents, don't worry for your next generation. Na kung kunam diri anak ko baka ang nga napintas ni biyag na. Tandaan ang ato. Pilitang na ipamammo ni Apo Diyos itibiyag na ni Apo. Ammo nga ni Apo Diyos iso ni mangbangten itinapintas nga biyag. Wala nang iba, hindi yung trabaho. Kaya nung makapasada ng Kalmarloti 1.5, glory to God. Kung kaya Apo Diyos. But because of you. Kuya Jeff, no, orin yung magpang 550 or 600 isa, glory to God lang ta. The testimony na makapagpaadal. And because I know, hanga di strength tayo. No? Hindi yung kalakasan, yung talento natin, yung galing natin. It because ginagabayan ka ng Diyos. Amen. Palakpakan tayo man na po yun. Abalit tiritak nito, malamlam isang kayo. Hindi sango. Gatapoy na. Kung ano matamaan ka kung ng mantakapay mo, dapat chance mo agbago. Yeah, the testimony, the prayer meeting ata yun, nung downwards, 35 years old na ni Israel. Ipunpunda tata. So nga itibiyag tayo kubulod lang. Kung ni pastor nga, mentor ko ni Tatay Ramon, enjoy your life every day. Kung ano di problema, nakabigisuot ka, damay pa itanakan parents. Walis ka! Kung parang pabalin mo iba, walis ka, anak. Aginaw ka! Bugkawan na. Nawa naman kahit walang pera, parents, walang susigaw. Bagaman no parents kamay mo, huwag kang sisigaw kung wala kang pera. Diba? Sometimes yung nagpuputot to. So kung kanagar ni mami, lulukot ni mami noon, dadya kami, agungat na ungat, ang partam na. Rin ako suna ang nababugaw. Nagpuput ka pa doon. Nainay ko nga asaran ni Suna. You know, my sister and brother, don't worry for your future. Your future is God, in God's hands. Igam na Apo Diyos ni future mo, na pintas iti future mo. Amen! Palakpakan na Apo Diyos. May katwa. Pangalawa, give into the Lord yung stress. Alam nyo, stress can cause of death. Tama? Alam niyo po ba, si Doc Ong, tingnan niyo si Doc Ong doktor yan, but he gave stress nung natalo siya bilang Vice President. Anong nangyari? Nagkaroon siya ng cancer. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang ma-stress. Ang ganda mo pa naman. Ang gwapo pa naman. Kaya pag nai-stress ka, hindi ka na nakakatulog. Hindi ka na makakain na maayos. Ano pa? Yung stress ka, nako, agpupudot ka na na yung tulong, tandaan naman ating kapsan, stress. Ibungat ni stress is sickness.
Tama? Magkaroon ka, o reawan tigay sakit ni puso, magkaroon ka ng sakit ni puso. Apay na-stress ka. Pero I know, andun ka sa presensya ng Diyos. Ore na awan, masaya ka pa rin. Sabi nga nung after ng anniversary, after ng mga yung mga pera ay sabi, na-stress, sabi namin ngayon. Na-stress kami lang nung pinaglakyan. Pero sabi ni wife ko, puro kakit din na po Diyos nag-propetita ako na thank you po, there is peace in the presence of God. Sabi mo sa kabay mo, there is peace. Kayapayapaan in the presence of God. Wala ka nang mahanap kung andun ka sa presensya ng Diyos. Kailanman, kapatid, hindi ka ma-stress. Na kahit ang dami mong problema, bakit ang gatubar problema na kaisim na tang-isim na eh. Katawat na lang katawa. Matidaan mo, kanyang puso na katakimbag ka na ako Diyosan. Na ako Diyos ni Mang Mantid itiragsak. Jesus is the way of our happiness in our life. Tinan po natin yung verse. Matthew 11:28 verse 30, lumapit kayo sa akin. Nakunana, sunapat si tayo pati, sunapat dumasidag. Kunana, umasidag tayo kanya or lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan lubha sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng so nga nagatong problema manuaramidang pa rin tumong ka, Lord, this is my problem. Lord, ito po yung pinagdaraanan ko ngayon. Lord, ito po yung aking problema. Hindi ko na nagtangkati kapayapaan. Kaya mga hindi lumalapit sa Kanya, napapagod lang. Ang mga hindi mas asidag po na natilukano, awan itital na. Itital na, kapya. Kaya po Diyos lang di makakaya magdadata. May katlo. Sige anak. Give to the Lord your fear. Hallelujah. Sino pa natatakot ngayon? Awan, construction lang ni Papa. No, mga anak mo, Kuya Juben. No? Trabaho lang lumber ni Papa. Hindi na ako makapag-aral. No? Encourage your daughter and son ko ng kanyada na Apo Diyos kaya na kayo padalan. Sika, hamo nga kaya. Ngam no ited mo, tipagim ka ni Apo Diyos, do not fear. Di Bible ko na nakatado tinagibaga nga, 300 plus, ko na nga, don't fear, hanggang matakot. Bakit kailangan hindi na yung matatakot? Sige, next. Anak. Isaiah 41 verse 8, so do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you, and with my righteous hand. Huwag na presensya na po Diyos, igbatan na kaya. Aming adat presensya na po Diyos, kailanman hindi niya binibitawan. Baka ikaw ang bumibitaw dahil napagod ka. Pero lahat ng hindi napagod na maglingkod, nagtiwala sa Diyos, hindi niya iiwan. Try mo ito yung sasabihin ko, agbiting ka dita, di may isang oras. Pag ang mo sa oras, makaibot ka. Diba? Because our alive, ipagkita yung tao lang. Ngam ni Apo Diyos no, isuna tagigam inibiyag mo. Pag siya ang ahawak na po kapatid sa buhay mo, hindi kanya bibitawan. So don't worry, don't fear. Adi fear gaming ka, duwa nga klase, i-fear lang. Nga kayat na Apo Diyos. Na? May salang kayam. Kayat na Apo Diyos nga fear. Kamu makabutangan ti tao kung na di Biblia. Huwag kang matakot sa tao. Matakot ka kung sino man kayang kumuha ng buhay. That is Jesus. Fear to the Lord. Sometimes sumabutang ka, kapot ti tao. Lalo kung natin ka, pumatpatay ata. Butang ka. Pero don't worry, huwag ka matakot. Why? Ang katakutan mo, yung may hawak ng hininga mo. Palakpakan man na po Diyos. Sabi mo sa Kanya, ang katakutan mo, ang may-ari ng buhay mo. Yes, anytime. Sino may alam na kahit i-search mo sa Google Chrome, na kung kailan ka mamatay, hindi niya masasagot. Tanging ang Diyos lang ang may alam kung kailan ka mamamatay.
Kaya kung hawak niya yung buhay mo, kapag hawak niya buhay mo, wala akong nabasa sa Biblia na hindi niya inangat yung buhay niya. Lahat po tayo na nagbibigay ng buhay natin sa Diyos, hindi niya pababayaan. Ano pa yung verse niya, anak? Sige nga, anak. Psalms 118 verse 6. Ano sabi niya dyan? The Lord is with me. Ito ko na mga dakanyam niya apo niya sa nga mabutang kapay. I will not be afraid. What can mere mortals to do to me? Ito naman David na. Hindi ako naalala ng istorya si David. Nutusan siya ni Saul, pumatay ka man garti 100, tano makapatay ka ti 100, ipaasawa ti anak ko. Ipapakasal ko yung aking anak kapag nakapatay ka ng 100. Pero ang tanong doon, pupunta ka lang doon sa mga Palesteo na mag-isa mo. Grabe yung ano. Ano nangyari doon? Dinublin ni David. Dinublin niya yung mga ulo na pinarab kay Saul. Dahil ano sabi niya dyan? Hindi siya natatakot sa mga tao. Natatakot lang si David sa Diyos na nagpapahiram ng hininga niya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Baka ka natatanong, danabuyam lang ako, ay tulot na man. Baka ka al-alya ko na Ilocano, mabutang kapit al-alya. Sino tigpepeso dito? Sino pwede mabutang al-alya? Narabyan lang basit na malabasan ng cemetery. Oh, hatid na ako, please. Nawa po walang ganon. Kaya yung mga kapatid, huwag kang matakot. Kung kasama mo talaga ang Diyos, ba't ka natatakot? Natakutan mo siya. Amin po ba? Ano yung una? Worry, stress, fear, at ang pang-apat, sige po. Deuteronomy chapter 31 verse 6, meron pa pala. Sige po, sige, next natin. Be strong and courageous. Do not be afraid. Hindi ka magkanong matakotan. Or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Basta tayo manata nagpintas na. Doon lang tayo sa He will never. Sabay-sabay nga, gusto ko malakas. 1, 2, 3, go! Naman, hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. Kaya mga kapatid, start right now. Alisin mo na yung fear sa buhay mo. Lagi mong tinatatak sa utak mo, makakapag-aral ako. Lagi mong tinatatak sa pamilya mo, mga tanay, pumintas iti pamilya mi, agkaroon kami tinapintas nga balay. Ha? Mga youth, itatak mo sa utak mo, someday nakadrive up man iti Ford Ranger. May ata na architect na, lahat ng mga architect, Ford Ranger ata yung mga sasakyan nila. Itatak mo sa utak mo na hindi pwede nagkukumute ako someday, may sarili akong sasakyan. Kaya huwag muna kayong mag-apura, magmahal. Na, yung mga may mahal na sabay kayong mangarap. Pero yung wala pa, huwag kayong magkapura. Mas masarap magmahal na may sarili ng bahay. Mas masarap magmahal na may sarili ng sasakyan. Hindi yung, ma, ika-project name, pero pang kamo lang kayo mag-date. Mama, project ka pa. Pero ang totoo niyan, kapag kamo lang kayo nag-milk tea, so sarap mo pa yung kwarta ni nanang mo, napinpintas kasi kanto, iti saragam ito, pagpapasukin mo na yung love life, hindi ka na humihingi ng pera ng mga magulang mo. Tama? Pag tinamaan, aray, thank you Lord. Next, pang-apat, sabi, give in to the Lord your dream. Ito yung sinasabi ko. Wala akong nabasa sa Bible na nangarap, hindi binigay ng Diyos. Si David nangarap na maging hari. Nung pinag-pray siya, ininti-unti na 15 years. Ang tagal niyang hinintay. Nawa sa ating lahat, huwag mong apurain yung pangarap mo. Ang sarap na maging testimony Sunday, pinaghirapan ko sa tulong ng Diyos, ito na yung buhay namin ngayon. Amen. Palakpakan man namin. Dahil ang sarap ko sa feelings na Sunday, ito na yung mga dinadrive ko. Thank you.
hindi ako nagkapura. Inintay ko yung plano ng Diyos sa akin. Kaya praise the Lord dahil may testimony. Nung nag-awit kami dyan, naggugungunan dyan, pagtorturugan mi ni my love ko, at sarili daw walay damami ko. Pero may testimony doon, ang tagal nilang pinanalangin. 15 to 20 years, karkararagdar niya kasawa, na pumintas ba't doon sarili na kabalayan. Kung ang kabsad, huwag kang mag-apura. Pray hard. Study the Bible para darating panahon. Wow, ito na. Ito na yung pangarap ko na pinaghirapan ko na kasama ang Diyos. Mas masarap po yung pinaghirapan kasi yung shortcut. Alam niyo yung mga shortcut na blessing, mawawala yan. At hindi masarap na tamisahin. Tama? Nung ikaw pumot kitakaw, na napudok mo nga 1 million, di mo nga intay, sublay. Habang buhay mo din yan na makukonsensya, awat kiragsak. So sabi mo sa katabi mo, walang shortcut. Sa likod, baka mag-shortcut na yan. Sa harapan, tapikin mo, walang shortcut. Wala. Palagpagan nyo man na po yung skabsa. Next. Sabi niya dito, sige next. Next yung anak. Ano yung sabi niya dyan? Jeremiah 32 verse 27, bakit sinasabi ko na hindi shortcut? Dahil tingnan mo po, I am the Lord of all mankind. Is anything hard for me? The word mankind. Sunan to, yung bagin to, pa kinapintas ng trabaho. So nga itid mo, tibagim ka na, binibigay mo yung katawan at buhay mo ang Diyos, ita-direct ka in future sa napakagandang trabaho na hindi masasagasahan yung ministry mo. Kaya ngayon mga kabataan, nagpipray ka na, ngayon pa lang na hindi ka nakatapos sa college, nagpipray ka na, Lord, ibigay mo yung trabaho ko someday na hindi masasagasan na sambahin kita. Pero nasa pagpipili, nag-usap kami ni Pastor Rickson, nasa pagpipili din pala. Sinabi mo na, Lord, gusto kitang sambahin every Sunday. Kat pinili mo kat nga course, dahil awang magtiog na. Sagasa yung prayer mo. But ito yung gusto ko, mga anak, before you go in college, pray for it. Ano ba yung plan mo? Na-architect ka doon. Sigurado maliom na. Why? Bisita lang design. Na? Kaya mga kapatid, before you go in college, pray and Lord, gusto ko yung kurso at trabaho ko someday na hindi masasagasan. Dahil meron akong nakausap mga kapatid, stress din siya. Yeah, you earn money. You earn di kwarta ka isuna. But the happiness is that full. Ang kanong full di happy nila. Happiness na bay, o mo di na. Tek di punto nga, yeah, pinag kwarta na. Giragsak-sak sa pulot na. Kaya nawa, mga anak, pray. Ipanalangin sa Sunday. Nawa yung work mo, hindi masagasahan yung ministry. Pangatlo, verse pala, next. Matthew 19 verse 26. Wala na dito, inutaw. Jesus looked them, said, with man is possible, but with God, all things is possible. Kaya yung pangarap mo nga naringat, ngabutan ka kung kunang dala ka lang kanya mo. Hindi kung kunang yung pangarap mo, nagdakkel. Nung lumwita ka denwar, nagdakkel tilubong nga naramit na lang. Tama? Kaya kung sinasabi mo, mahirap na atang abutin yung pangarap ko, tumingin ka sa langit, tumingin ka sa mundo, mas malaki yan na ginawa ng Diyos. Siguro nung kita ni pangarap mong katulto, o may tuntukan. Diba yung mata mo limited, hanggang dito ang nakatalong mo lang. Tingnan mo yung ginawa ng Diyos, itong buong daigdig ang ginawa. So kapatid, kung itong daigdig ay ginawa ng Diyos, maliit lang yung pangarap mo sa Kanya. Kuha kami niya kita i-play yung may dinownload ako yan, worship sa i-play mo nga. Anyway, this time mo din. May worship yan, may worship sa may desktop. Tapos i-play nyo. Number 2 yung kanya. Ito yung testimony na yung pumunta ko naman. May testimony. Kasi malapit na tayo isang slide na lang. Pumunta ako ng Baguio na may nag-reply sa akin na tawag nun?
registration. This is 1,500. Yung pamasahe ko lang ay pupunta doon. Bigla ka gayam, no kayo kung pagbagyo, bigla ka pamasahe. 250, makadanong ka bagyo. Or fishbowl kayo mo lang ang asawa sa kayo gawin. Walang itinakangin-ina, 500. Pero 250 plus 250, di binayaran mo lang 500 na nagastos ko lang ay 500. Pero nagmimirinda naman ako. Sabihin na natin 1,000. Nagmimirinda din ako doon, nandun kami. Alam niyo po ba, habang may soul, pero before kami pumunta doon, habang pumunta, before kami pumunta sa Casa Baguio, dumalo kami ng prayer gathering ni Pastora na nag-invite sa amin. Sabi niya, sama kayo sa Macau. Macau, abroad Sino alam niyo yung Macau na bansa? Magkano ba yung makagastos? Sabi namin mag-asawa. Siguro yung ticket ay 10,000, sabi ni Tatay Ramon. Sabi niya, yung ticket ay bawas ang punti. Sabi niya, ang ticket ay 10,000. Siguro yung allowance natin sa 10,000 to 15,000. Pero kung papasyal pa tayo ng China, bro, buuin niyo yung 30,000. Para dilsyon tayo ng China pa. Busin natin yung tickets. 30,000, yung laman ng bago natin kulang pala. Walang paano yung pamasahin natin doon? Ano yung wala ka pang passport? Or 40,000 yung prepare natin. Pumunta na kami ng Baguio. Sabi namin lang kay tatay, panalangin po namin, we will ni Lord provide na everything. Will ni Lord, we believe na will ni Lord, sasamahan niya kami. Pray to in testimony. Ngayon si Baguio, grinop na kami, sinurrender na namin yung mga cellphone, grinop na kami, in the short, grinop na kami. Yun po ba yung ka-group, cell group ko na isa? He is the organizer of Vertical Mirror Macau. In short, my story, nagkikwentuhan kami lang. Sinare ko kung buhay ko kasi doon, open forum. Sinare ko yung nangyari sa akin. And He blessed. Unang bless niya sa akin, unang day, Pastor Lucitang i-bless. I'm so blessed for your testimony. Habang naglalakad kami, 3rd floor to 5th floor, ay 6th floor, inabutan niya ako ng pera. Pangkop mo. Grabe yung pangkop niya. Pangkop daw yung binigay sa amin. Pero yun na yung gagamitin namin sa Planet Shaker. May pamasahe na naman kaming libre. Papunta sa Planet Shaker next Sunday. One more, habang umakyat kami, lumuluhan na yung mata ko. Sabi ko kay Lord, grabe. Pangalawang regalo niya, pinamili kami ng mga books. Pila na kayo, ako magbabayad, yung sulatan natin sa likod. Para sa ganun ay may remembrance tayo sa bawat isa. Hindi pa doon natatapos ang Diyos. Naikwento ko kasi may nag-invite ako sa Macau. Ay, ako yun. I'm the organizer doon. Pastor, sama ka. Hindi pwedeng wala ka doon. Pili na kayo ng ticket nyo. Iihing hotel namin kayo ng napakagandang hotel. Wala ka nang babayaran. Ako nakakausap nila. Pastor Ramon, sa mga organizer dito, cargo kita. Who is God in your life? The dream, lagi mong isama ang Diyos sa mga pinapangarap. So pray, yung iyak ko kami sa kaya ang babayaran lang namin papunta ng Macau's ticket. It's more 8,000, 9,000. Ako na bahala. Basta makapunta ka lang doon, ako na bahala lahat. Isama mo ang Diyos sa lahat ng mga lakad. Isama mo ang Diyos sa lahat ng mga pangarap. Hindi ka niya mahihiyain. Neighbor na nagpahiya ang Diyos. Either the plan is shaker na pupunta mo, huwag kayong mag-alala. Sa Sunday pa kami, after yung service, takbo kami. Tineste mo ko na last Sunday yun, sabi niya, bayaran mo na ng kalahati. Will mo, Lord, i-provide mo na naman yung pamasahe namin. Binigay na naman nito. Kaya kapatid, walang mahirap, imposible sa Diyos na buhay. Ang gusto lang ng Diyos habang nararanasan mo siya, alam mo, habang nararanasan mo siya,
the more you experience miracle ng God, mas more na lumalapit ka. Example natin, pumunta ka doon pa. Kararaginip ko siya ang bagong direktor, kaya pati siya babalin ng kapaguntanan. Napiksa tibawot ko, huwag kang makialam na muna na, hindi ako makikialam na. Example, si Por ay nananalangin. Na-experience ni Por yung miracle. Step forward ng isa. Wow, I want to worship you, Lord. Na-experience kita. Naka-experience na naman si Por, nag-step forward na naman. The way ang gusto ng Diyos ganyan, the way He experienced God, don't stop. Lumalapit dapat ang gusto niya. Sometimes ang mga Kristiyano, na-experience nila na maliliit. No? Doon na lang sila. Okay na kami dito. No, ang gusto ng Diyos, the way na-experience mo ni Apo Diyos, sige, lapit. The way na na-experience mo na Apo Diyos, the way na nakikilala mo siya, na nararanasan mo ang presensya na, lumalapit ka ng lumalapit. Bakit? Ano ang benefits na malapit sa Diyos? Sige, lapit ka. Sige, lapit. Ano po ang benefits na malapit ng Diyos? Imbis nga nagbayag tuma, yaw awat nan. Tama? Ang layo mi, pag andun ka lang, ano mangyayari? Kapatid pa na, importante yan. Importante last week, di ba? Sideline ka. No? Gawin na malapit ka, no? Ang limit ni. Ang ibag ba nga siya na Apo Diyos? But as a seductive blessing. No, gobyerno, no, as a seductive ka iti, pangako na da, ado blessing. But no, as seductive ka ni Apo Diyos. Pag malapit ka sa Kanya, mas maraming blessing. Palakpakan man na Apo Diyos. Yung laging sinasabi, habang may lakas ka, serve God! Rasha rababa shiki rasha. Dahil kung matanda ka na, hindi na yung gating lakas ka man, naglagto ka man tanda, kaya pa eh. O diba? Pero naiintindihan ka na ng Diyos ngayon. Why? Andiyan ka na sa age na talagang, wala na masyado yung lakas. Tama? Yan nakakalungkot sometimes sa mga worshiper ni Lord. May makalagto. Para may rayuma tayo lahat Wala pang nakitang lumuluhod. Dapat give you best worship to the Lord. And you can experience right now the best miracle also. May grace store tayo mamaya. Ito yung huli. Next, Give to the Lord your sin. Ang kasalanan ang bumakad lang para hindi mo ma-experience ang Diyos. Sige, next yung verse. Basahin natin. Jeremiah 23 verse 24. Ako ang Diyos na nasa lahat ng lugar, hindi na sa isang lugar lamang, walang sino man makapagtatago sa akin, kahit saan man siya lihim na lugar, na hindi mo nakikita, hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa, at kahit saan. Iwanag ko, walang may tatago sa presensya ng Diyos. Kaya kung pamina-mina ka pa lang, pamina-mina mo at di maranasan. Kaya kung pamina-mina na yung pag-serve mo kay Lord, mangyari din na pamina-mina mo at example. Sino kaya natibuhos? Sino kaya nati-artist lang? Nagkapsot kami. Sino kaya natibuhos? Gusto mo ng buhos? Gawin mo na lahat. Habang malakas ka pa. Parang kung nanay test yun, di magpangarap ka niya. Naramido mo na taamin ng nay. Sino pa mas matanda sa'yo nandito, nay? Ilang taon ka na po, nanay? Ikaw, nanay? Sino pa po? Kaya lagi kong sinasabi, habang malakas ka, give it to the Lord kung ano yung kaya mong gawin. At pinakamaganda lagi kong sinasabi, yung gagawin mo, mas masaya at mas masarap yung hindi nakikita ng iba. Example,
Hindi nakikita ng iba na nagbibigay ka ng pledge mo para sa babahay. Wala nakakikita kasi inaabot mo lang yun. Mali pa lang nung nagadun, Pastor, magdadak 500. Tira na ng mga nakatadutay, Pastor, magdadak ng 500 yung babahay. No. Mas maganda ililihim mo lahat yun. Kasi ang Diyos, walang lihim sa Kanya. Next nga na. Alam niyo po bang sin can remove us, or nagaluin ko na yung kasalanan ang nakapaghihiwalay sa iyo at sa Diyos. Kaya kung malayo ka at may kasalanan ka, humihiwalay ka. Ang mangyayari dyan, kung humihiwalay ka, hindi mo mararanasan. Yep, they have happiness, nakukulang kilupong, but the true happiness is found only in Jesus, not in this world. Mga kapatid, nag-iscore akong gagawin natin ngayon. Pati yung mga bata kasali dito. Pwede ba yung mapuan, ilagay nyo lahat sa likod? Shut up. Volume. Pakibigay nga po yung cellphone dito. Sige, ilagay nyo sa lahat yung sa likod. May gesture tayo. Yeah. Pura baba shikira siya. Sige, yan. Then after may lagay lahat ng upuan sa likod, sige po, hiwa-hiwalay dapat yung tao. Yan. Pati yung mga bata, kung tapos na sila, papuntahin nyo dito dahil kasali sila. Pakibul yung mga kunti yung volume mo kunti yung sounds. O, baba. Yan. Sige po, hiwa-hiwalay. Kahit mayroon tao dito, basta gusto ko walang istorbo lang sa katabi mo, ilagay nyo sa likod yung mga anak nyo, tabihan nyo, ganon. Yan. Ito yung gesture na to, napakaganda. Yan, wala kayong ititirang upuan. Please, youth, dalhin nyo yung lahat sa kwan. Yan. Sige na. Okay, harap dito. Pumunta dito. Yung mga upuan nyo kanina, doon pa rin. Yan. Ganun pa rin yung kwan nyo, kaya lang hiwa-hiwalay lang. Yan. Yung mga bata, tabihan nyo para kwan, para hindi sila malikot. Kasi ituturo natin itong gagawin. Mga bata, makinig kayo. Hiwa-hiwalay. Gusto ko hiwa-hiwalay. Marami pa dito. Sige, paharap na kayo mga anak. Paharap kayo dito. Yan. Paharap tayo dito. Hiwa-hiwalay, huwag mong pansinin. Itong gesture na to, walang pansinan. Kung naman sa kapatid mo, huwag kang pumansin. Hindi nga ito lang tayo. Huwag mo kong pansinin ko lang. Say, pati yung bata, kausapin yung mga bata. Yan. Kausapin yung mga bata. Pugi, walang ganyan. Sige, kung may istorbo yung katabi mo, kausapin mo, sundin mo lang si Lord, sundin mo lang si pastor mo lang. Yan. Yeah, hiwalay kayo kunti, hiwalay yan. Hiwalay kayo sa kwan. Okay, mga bata, makinig kayong gagawin natin. Number 1 step. Sige. Tayo natin sila yung kayo play lang. Number 1 step, close your eyes. Oh, shikira babasyan. Number 1 step, close your eyes. Walang titingin sa katabi. Walang titingin sa likuran, sa harapan. Basta close your eyes. Pakibawas kunti nga yung sound. Second step, huminga tayo ng malalim. Huminga ng malalim. Sige, isa pa. Inhale. Dahan-dahan mong buksan. Isa pa. Huminga ng malalim. Basta pumingit ka lang. Huminga ng malalim. Yung kamay mo, paghiwalayin mo, ilagay mo dyan sa harapan. Pataas yung kamay, pataas. No, ibaba yun lang, baba muna, baba. Okay, buksan natin konti, ulitin natin. Ganyan lang yung kamay. Ganyan yung posture, ganyan. Ganyan lang, kababa.
Yan, kanyang kababalangin. Close your eyes. Ulitin natin pumikit. Inhale. Exhale. Sige pa. Sige pa. Ulit lang. Damahin mo yung hangin na pinapahiram ng Diyos ngayon sa iyo. Damahin mo yung pray na hininga na laging pinapahiram sa iyo ng Diyos. Ulitin natin yung pinakamalalim na hininga. Dahan-dahan mong buksan. Pangatlong step, isipin mo yung mga bagay na gusto mong isurrender kay Lord ngayon. Yung pinag-aralan natin, yung worry, yung fear, ano yung mga kinakatakutan mo, utang man ito, isipin mo. Kung ito may problema, isipin mo. Kung ito ba'y kaguluhan, isipin mo. Ito ba'y pangarap mo, isipin mo yung pangarap mo. In the Lord, mamimit mo si Lord ngayon. Rababashiki, rababashiki. Isipin mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyari sa pamilya mo, mangyari sa karir mo. Rababashiki, rararashaki. Ulitin natin huminga. 2 beses pa tayong hihinga. Pinakalas. O yung kamay natin, ilagay nyo na po. Imagine nyo ngayon na nasa harapan nyo ang Diyos. Imagine nyo ngayon na nasa harapan mo mismo ang Diyos. Yang kamay na yan, dahan-dahan mong ihawak mamaya. Pag sinabi kong go, hawakan mo ng Diyos. Wala pang go, imagine mo hakarap mo ang Diyos. Rabababashiki, rararasya. Imagine mo nakarap mong Diyos ngayon. Na-imagine mo na nakaharap mo, kapatid. Na-imagine mo na nakaharap mo si Jesus. Urararasya. In count in 3, hawakan mo na yung kamay niya. 1, 2, 3. Higpitan mo yung yakap, yung kamay mo. Hawakan mo yung kamay ng Diyos. Come on, hawakan mo. Hawakan mo yung kamay na nandyan siya ngayon. Imagine mo na ngayon na hawak mo. It's time. Buksan mo ngayon ang mga bunganga mo at sabihin sa Kanya. Yung gusto mo mangyari. Come on. Kung health, ayusin ng Diyos yung health mo. But ang gusto ng Diyos ngayon, ibukas mo ang kanyang bunganga ngayon. Come on, rararasyan, rararasyan. Come on, sabihin mo sa Kanya yung gusto mo mangyari. Kung may ugali ka na hindi mo gusto, sabihin mo, Lord, ayusin mo to. Kung hindi maayos yung relasyon mo kay Lord ngayon, at meron kang mga hawak na pride, mayroon kang addiction, mayroon kang mga lilihim, now is the time. Ang hawak mo ngayon ay ang kamay ng Diyos. Maniwala ka. Come on. Say it to the Lord. Sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, yung gusto mong mangyari. Huwag mong bibitawan yan. Hawakan mo lang, Lord, ito yung gusto ko. Hindi ko bibitawan kung hindi mo ko bless ngayon. Pray for your family. Nung mga kadwat ni pamilyang tatay, bagam kanya na, ikyong mo na po yung tata. Ikikyong mo jiima na po yung si tata. And you are the daughter and son of God. At dati ka kaya na, ganda karapatang, magdawat kanya na. Come on. Atin ipangarap ko muna. Apo, atin ipangarap ko. Lord, this is my dream. Makadwak ti pamilya. This is my dream. Magkaroon kami ti sarili nga balay na. This is my dream. Mapalipas ko ti anak ko. Na. This is my dream. Iti anak ko magamit to. Iti sango ko na.
Come on, cry to the God. Woo! Jesus. Jesus. Only stop singing. Iba kapti kaya't mo adaptan ni Apo yung stop na. Bago kay kararang. Si sasango itaptan ni Apo. Bibigyan kita ng 2 minutes pa. Sabihin ang gusto mo. Huwag ka mahiya sa tabi mo. Huwag ka mahiya. Pigilan yung luha. Gusto mong umiyak. Huwag pigilan. Nahos, ito Lord. Ito yung gusto ko. Kung nangihina ka ngayon, sabihin mo, Lord, palakasin mo ako. Kung ang layo mo na kay Lord, sabihin mo, Lord, ilapit mo ako. Napakalayo mo lang, hindi mo nararanasan yung presensya ng Lord. Gusto kitang maranasan mo lang. Hinggang mo niya malabot at Lord, gusto kitang maranasan every moment in our life. Oh, enjoy the moment, kapatid. Tell to the Lord. Kung meron ka mga tinatago pang sin, come on, surrender sa Kanya. Alisin mo to, Lord. Alisin mo. Ito ba'y addiction? Come on, sabihin mo sa Kanya. Palayain mo ko, Panginoon. Oh, Rababash, Hirarash. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Yan, unti-unti mong bitawan kung katapos ka na. Tapos na yung prayer mo, bitawan mo. Kung hindi pa, come on. Diretso lang. Hawak mo yung kamay ng Lord. Enjoyin mo pa lang. Kung tapos ka na, bitawan mo. Pag hindi pa, go. Sige lang, sabihin mo. Yan lang ikikipag-usap niya, hindi ako, hindi ikaw. Ikaw ang Diyos. Kung mong bibitawan, kung hindi ka patapos. Oh, your presence. Tapos na po tayo ang minsanan ko nga po. Can you rise up your hand and I pray for you? My God, ang Diyos ni Abraham at David, salamat sa pagtakbo mo sa kanila, Panginoon. Hindi ko narinig ang kanilang mga dalangin, Panginoon. But I declare, God, answer them, Panginoon. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At ang dalangin ko, Panginoon, makilala ka pa nila. Na magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo. Gamitin nila ang kanilang mga buhay sa iyo. Come on, tayo po'y sundin nyo ngayong prayer ko. Panginoon, andito ang buhay ko. Andito po ang puso ko. Mula ngayon, hinihingi ko po, panghawakan mo to. Panginoon, mula sa oras na to, magpapagamit ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, hawakan mo din ang pamilya ko. Pagpalain mo. Ingatan mo. Panginoon, ang dalangin ko, makasama ko sila sa paglilingkod sa iyo. Bless mo, Panginoon, mula sa pinakamatanda
hanggang sa pinakabata, pagpalain, ingatan, at gabayan mo po ang bawat isa. Ito ang aming samot na langit. We love you, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen.